Isang mapagpala at magandang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes sa loob ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Tuesday within the octave of Easter. At nagkataon po na ngayon ay unang Martes sa kasalukuyang buwan, kaya espesyal na araw ng debosyon sa ating mahal na patron na San Antonio ng Padua. Happy Devotion Day po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at Happy Easter pa din sapagkat tayo po ay nasa loob ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagbati din po sa lahat ng viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection. Sa lahat po ng mga benefactors namin, ako po si Father Emil, ang Rektor at Kura Paroko ng National Shrine of San Antonio de Padua, ay nagpapaabot ng pagbati at pasasalamat sa inyong lahat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong first Tuesday sa buwan ng Abril at Tuesday po sa loob ng oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa ika-20 kabanata, mga talata 11 hanggang 18. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing, nakita ngunit hindi agad nakilala. Nakita ni Maria Magdalena ang Panginoong Hesus, subalit hindi agad nakilala. At ayon pa nga sa kwento ng mabuting balita, napagkamalan pang ang hardinero ang Panginoon na noong mga sandaling iyon ay muling nabuhay at kausap na mismo ni Maria Magdalena. Nakita pero hindi agad nakilala. Mga minamahal kong kapatid, may mga taong marahil ay nadinig ninyo na nagsabing, pasensya na, hindi kasi agad kita nakilala. Pasensya na, kasi malalim ang iniisip ko, malayo ang aking tingin, hindi kita napansin, dumaan ka pala sa harapan ko, pero hindi kita agad nakilala. Sorry medyo nag-iba na ang itsura mo ngayon eh. Dati medyo simple ka lang, pero ngayon, socialite ka na, bonggang-bongga na, hindi kita agad nakilala. Pasensya ka na. Sa lalim ng lungkot ko, hindi ako kinakausap ng asawa ko, malaki ang problema ko sa pamilya, hindi kita agad nakilala. Hindi agad nakilala, bagamat nakita ni Maria Magdalena ang Panginoong Hesus. Ano-ano kaya ang mga posibleng dahilan na bagamat nakita ng alagad na ito na si Maria Magdalena ang Panginoong Hesus ay hindi agad nakilala? Sabi po ng ilan sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, una, posibleng hindi agad nakilala ni Maria Magdalena ang Panginoong Hesus sapagkat siya ay nabulag ng malalim na kalungkutan. Literally, she was blinded by her deep sorrow. And Mary, most probably, because of her tears of sorrow, was partly out of her mind. Wala sa sarili, kaya hindi agad nakakilala. Jesus died and was buried, and now Mary Magdalene was thinking that the body of Jesus was stolen. Sino ba naman talaga ang hindi mawiwindang? Namatayan ka na nga ng mahal sa buhay. Namatayan ka na nga ng kaibigan. Kung dinalo mo sa libingan, wala ang bangkay. Ano pa ang pwedeng isipin? Ninakaw ang bangkay. Kaya nga, namatayan na, pati ba naman bangkay ay ninakaw pa? Sino ba naman ang hindi malulungkot? Malungkot na nga, dadagdagan pa ang kalungkutan dahil sa labis na pagtataka
at pag-aalala. Kaya mga minamahal kong kapatid, do not allow the sorrow of Good Friday to take away the joy of Easter in your heart. We are an Easter people and Alleluia is our song. Wala na pong naman ang libingan sapagkat si Jesus ay totoong muling nabuhay. And God, in the resurrection of Jesus, gives us so much reasons to be rejoicing, to be happy, to be joyful. Hindi po ito panahon ng pagluluksa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay okasyon sa pagsasaya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Pangalawa, si Maria po ay nakikipag-usap kay Jesus, subalit nakapaling ang kanyang tingin sa ibang bagay. She was talking to Jesus, and yet she was looking at the wrong direction because she was looking at the empty tomb. Nakatingin sa libingang walang laman, pero nakikipag-usap naman kay Jesus. Mary Magdalene heard Jesus uttering her name. She turned around and she began to recognize Jesus. This can also happen to us many times in our life. We talk to God and that we are looking at the wrong direction. Nakikipag-usap tayo sa Diyos, subalit ang isip natin ay nakatuon naman sa mga problema ang pinagdaraanan natin. And so we see problems but not the God behind our problems. We see the storms in life, but we fail to see God behind the storms in our life. Kaya nga may kasabihan, our way of thinking becomes our way of seeing. And our way of seeing things becomes our way of living our life. Change the way you think, and you will change the way you see. Change the way you see, and you will change the way you live your life. Kaya kapag puro pangit at malulungkot ang inilalaman natin sa ating isipan, hindi malayo na puro pangit din ang ating mapapansin sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Kaya nga, baguhin mo ang iyong pananaw, maging positibo ka sa iyong pag-iisip at pagtingin sa maraming bagay at maraming positibong bagay na mangyayari sa iyong buhay. The way of thinking becomes our way of seeing, and the way we see things becomes the way we live our life. Kaya, baguhin ang pagtingin at maraming mababago sa buhay natin. Mary turned around after hearing Jesus mentioning her name. Ang lalim po nun, alam niyo po ba? Yung pagtalikod niya at nakilala niya si Jesus. Kuminsan, ganyan din tayo. Baguhin natin ang ating pagtingin, ipaling natin ang ating mga mata kay Jesus. Habang binabanggit ng Panginoon ang ating mga pangalan, siya nagsasalita sa ating puso at kalooban. At makikilala natin si Jesus na palagi na andyan sa buhay natin. Turn around and we will see that Jesus is talking to us to turn our sadness into rejoicing. Turning around could mean changing our perspective. It can mean changing our way of thinking and changing our way of seeing things. At kapag nagawa natin ito, naku po, maraming magandang bagay na posibleng mangyari sa ating buhay. Pangatlo, seeing Jesus in His resurrected form could mean seeing and recognizing Him in all the persons we meet every day. Kaya nga, napagkamalan nga siyang hardinero Napagkamalan nga siyang isang matanda na nangihingi ng isdang huli ng mga alagad. Nung bumalik si Pedro sa lawa ng Galilea, napagkamalan nga siyang isang estranghero kung tutuusin, malapit lang naman, pero nag-iba ang paningin. Sapagkat wala nang laban ang libingan at si Jesus ay pwede nating makita sa mga Galilea ng buhay natin. Sa mga ordinaryong pagkakataon, sa mga ordinaryong kapwa natin, sa mga karanasan, andon si Jesus. Recognizing and seeing Him in our loved ones, sa inyong mga kabiyak ng puso, mga anak, katrabaho, mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Sapagkat si Jesus ay muling nabuhay at kailanman ay hindi na mamamatay.
mananatili siyang buhay. At kapag si Jesus ay buhay sa ating puso, makikita din natin si Jesus sa katauhan mukha ng ating kapwa. The presence of the glorified Jesus could already be identified and associated practically with every human person. Lahat tayo nilikha na kawagis ng Diyos. God gave us eyes to see the beauty of nature. He gave us hearts to see the beauty of God in one another. Sabi nga po ni Mother Teresa of Calcutta, a clean heart can see God. A clean heart can speak to God. A clean heart can see the love of God in others. And so when you see the face of God in everyone, they can also see God present in you. Kaya, nakita ni Maria Magdalena, subalit hindi agad nakilala. At nang siya'y lumingon, matapos niyang madinig ang kanyang pangalan na binanggit ni Jesus, nakilala niya ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sa iyong muling pagkabuhay, tinuruan mo kaming makita at makilala ka sa mukha ng aming kapwa. Patuloy ka nawa naming mahalin paglingkuran sa bawat isa sa amin na alam naman namin na ang bawat isa nilikha sa wangis ng Diyos, kung kaya't sa bawat isa ay pwede ka rin naming makilala at makita. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyo nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Muli po sa inyong lahat, Happy Easter at maraming salamat. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.